Magandang gabi sa bawat isa na nandito po sa ating court. Kami po ay maghahandog sa inyo ng mga awitin. Basta po kayo dyan, ang inyo po mga kailangan gawin ay pakinig. Pakinggan lamang po ang mensahe ng mga awitin namin pong ihandog sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa ating pong ihandog. At ang una po namin awitin, ito ay pinamagatang nananalig. Kaya God bless po sa bawat isa. So, bago tayo magpatuloy, ay muli welcome sa ating pong pagpunta sa ating pong concert. Tayo po muna yung manalangin para muli tayong tulong at sa paggabay ng ating Panginoon. Palangin tayo ni Brother Nelson. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po na may gawa ng langit at lupa. Kayo po na gumawa sa lahat ng tao. At nandito kami, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, sa oras na ito, Panginoong Diyos, upang mag-alay ng mga awitin na patungkol sa iyo at ang iyong plano para sa bawat isa sa amin.
Marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito na iyong pinahintulot na kami ay nandito at mayatid ang mensahe ng inyong pag-ibig sa lugar na ito. Dalangin ko, Panginoong Diyos, sa pag-umpisa ng konsyertong ito, tinatagupilin namin, Panginoon, kayo po ang manguna. Take control, O God. Inaalay namin ang lahat ng parte ng programang ito. Panginoon, malaya kang kumilos at maging sa aming mga kababayan na mapakinig ng mga awitin at maging ang iyong mga salita mamaya. Panginoong Diyos, dalangin ko, mangusap ka. Ipaunawa mo po ang iyong kalooban para sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin sa gabi ito sa iyong ginawa at nangyari na, Panginoon, na aming hiningi. Dinideklara namin, Panginoon, ang katagumpayan ng konsyertong ito. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Kami po ay maghahandog ng isang awitin, pinamagatang tabi. At pakinggan niyo po ang mensahe ng aming pong aawit. Mo na ba?
awitin ito at God bless po sa bawat isa. Siyang abala sa mga bagay na di kailangan. Masyadong mong binibigyang pansin ang sarili kapag inabagan. Di mo na nabigyang pansin ang iyong kaluluwa. Kung gawin ka ng buhay, saan kaya punta? Sa awing din ito, nais kong ibahagi. Biyayang natanggap sa isang Diyos kahari. Siyang nagbigay kulay sa ating buhay. Gagalakan sa puso, siyang nagbigay. Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin. Sa Kanya ang langit ay karamping. Kung sa buhay ka ito'y hindi mo siya tatanggapin, kapapamakan ay karanas. Alaala na gawin ka ito. Paghandaan ang kabilang buhay mo. Sa Diyos ang bawat isa ay haharap. At maatulan ay sa Kanya nagagaan. Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin. Sa Kanya langit ay kakamping. Kung sa buhay ka ito'y hindi mo siya tatanggapin, kapapamakan ay karanas. Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin. Sa Kanya langit ay kakamping. Kung sa buhay ka ito'y hindi mo siya tatanggapin, kapapamakan ay karanas. Kapapamakan ay karanas. Kapapamakan ay karanas. Kablaon ni tinapatay ganagan na po tayo nga Heso Kristo. Siguro ti kadwan nga mga ngenday ti nga boses ket mailasin nyo kakapsat. Dahil nanumong kakapsat nyo nga taktakder
dito'y sangwanan nyo, itiray ito'y nagundaway, ket saan nga sagsangaili dito'y nga lugar. Makunak nga ibilang ko, dito'y nga lugar, nga may kadwa, nga kapaggan nga lugar, iti panagbiag ko. Ket istorya ito, numadamdama, nuapay. Dito'y ganyan yung Nelson Halunahan, sa anak nagtakder, sa anak nagsao, itiray ito'y nga rabi, tapnoy itandudok tibagik, gagayan ka nga sa ngem, kas kabayatan, ngay bensa-bensa, tilak pa nagsarita, itiray ito'y nga rabi. Sabay kuma, taentingan tayo, ket adda iti mapinot tayo, nga nabalitukan nga banag, para kada tayo amin. Dahil nanungo ang absadyo, lagi tinagduma, siguro ng ngegdan ng testimonyo, iti nga may kami hayo dito yung lugar. Dahil nanungo ang absadyo kit dimakel, iti maysa nga narigak nga kamaan. Tinaganlakan niya, agpadada nga awan iti nagadalan. Taltalon ti ang muda nga nagbiyagan. Ket dakaminat nga lakda na isursurot iti dayta nga klase iti panagbiag. Ngayon tinasiputak karang iti naganlak kanya gagayan nga narapsa iti dayta nga nabiitek kanda. Dagiti nanumo nga naganlak kanya na mamuda ni Apo Diyos. Sa laing nga namamuda ni Apo Diyos, nagtalegda kini Apo Diyos. Pangababaan ng istorya, gapong iti kinagageta, iti panagpamadida, panagtalegda iti Diyos. Saan lang napupuhutan nga imangan met iti panagbiagda. Dagiti talon nga pagital-talunan da, saan da nga napuputan, nga naininutan ka binaybayadan, aging gana, nga itikuan, kukuwadan. Ket kada kabinet, katalungan lakda, kagayan ken kanapsat, gapo, iti kinagageta, panagtalenta, panagpamati da kinayapo Diyos, na pagretwarda kami, katalo nga ang kakabsaan. Ket kalpasan na, randang kami, kadagiti, kanya-kanya nga trabaho, ket kanya kakabsaan, napalugodangan, nga nakastrek, iti upat, nga nagdadakkel ang kumpanya, ti pagminasan, ti balitok. Kunak na ito'y testimonyo, iti sukami na makangay itiray ko nga rabii. Gapo talo, kasano iti nakita nga palagpamati na iti naganak kanya, iti punpunno nga Diyos. Kastamet iti naramit ko, iti panagbiag ko kakabsat. Inamamok ti Diyos, manipot iti sasauna, iti Santa Biblia. Ket, saan ko nga napuputan, bendisyon, kastalaunay, timpasaklot ti Diyos kanya. Tawen 2000, saan ko nga napuputan, at na lang yung preser iti daga, ditoy, ayan iti rice mill ko ita. Ket manipot iti, aging kaita. Iso nga ko nagtatay, ipilang ko na ito nga lugar, tinumpon ni West, nga may katwa, kakapatgan nga lugar, iti panagbiag ko, gapo, auray itagdama, kaya tagtultuloy, ti inpalugot ti Diyos kanya nga negosyo, kaya amok nga kada kayo kakapsat, amuyo na ito nga banay. Iti na ito nga rapi, ibaga gagayan nga narapsat, nga awan iti sabali, nga namamok, nga nagapuan, iti amin na ginaimbag iti panagbiag ko, no saan nga ni Apo Diyos. Kas ko nagtatay, kas inlungan na gitinaganla kanya,
iti pamati, iti panagtalekta kini Apo Diyos. Nasusurok met, nga intalek ken kwa nga iti panagbiag ko, kaya kalinggana ka nito ng hundaway nga kapsaan. Madaydayaw laing nga Apo Diyos. Isuna laing iti dalawet, iti panagbiag ko. Aging gana ka nito ay nagundaway sa anak nga binaybayan ni Apo Diyos. Awan iti sekreto nga sa bali, no di iti iyamo panagtalit ikakamang kini Apo Diyos. Ket kasta ti panggep dahito yung konsyerto iti nga rabi nga kapsan tapno datayumet mamamu tayo ni Apo Diyos. Punno ni Apo Diyos nga kapsan saan laing nga istorya no palubusan tayo isuna nga umay ka iti panagbiag tayo si dadaan met nga tumulong kada tayo umasitek kada tayo ket kastan may bingay ko itiray iti nga rabi kagayan nga narapsaan nagimbag ni Apo Diyos ket kayat kung alukuyan sa tungal maysa padasen tayo met ni Apo Diyos. Padasen tayo ni Apo Diyos. Ket ipasigurado saan na ito apaayan. Madaydayaw tinagan ti Diyos itry ito yung rabi. Dahil nilaing iti may testimonyo iti imba ti Diyos nga namamok. Sublingon iti MC itry ito yung rabi. Sagot naman mo, ito sumarno nga kanta, napuluan ko na biyaya. Ito nga kanta kabsat ket namuta yun, dahil original na song na ket ligaya. May mimet kanyayo, dahil nga kanta na mabalin nyo mat nga suruten. When no mabalin nyo mat nga mapag mama mo iti Diyos di sumugtogal may sa kapsa. Kahit ipahin nila ito nga kung sunata when no kanta na pauluan biyaya. Dahil ang puso ay walang pangamba, walang ba napapantay sa
yung susunod na aming mga awit. Sa atin, kami po ay maghahandog ng isang awiting, pinamagatang sinubo siya. Pakinggan po natin ang mensahe ng awiting ito. God bless po sa bawat isa sa atin. Ang sa mundo'y nagkasala. Ang nagkasalanan, namatay ng kabayaran. Nalalaman kong ito'y katotohanan. Ang nais ko'y mabayaran sa sariling paraan. Subalit, hindi natin kaya pagkat tayo'y pinapagkapan. Ang tanging lamang kabayaran ng kasalanan, nagbibigay ng Diyos ang bigalang walang hanggan. Sinubo siya ng dahil sa'yo. Doon sa Kalbaryo, bukod niya'y nabuo. Si Jesus ay ibinigay sa atin upang sa kasalanan tayo ay tubusin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ang nais niya ay gawang tapoy, pagkapiling. Subalit ang tao'y matigas sa kalooban, umiisip gumagawa ng sariling paraan. Subalit hindi natin kaya pagkat tayo'y pinapagkapan. Ang tanging lamang kabayaran ng kasalanan, ibinigay ng Diyos ang biyagang walang hanggan. Subalit, hindi natin kaya pagkat tayo'y pinapagkapan. Ang tanging lamang kabayaran ng kasalanan, ibinigay ng Diyos ang biyagang walang hanggan. Sinubo siya ng dahil sa'yo. Tubo niya'y nabos at tayo'y matubos. Ang nais mo, kaligtasan. Pag Jesus lang ito matatanggap. Si Jesus ay ibinigay sa atin upang ang kaligtasan natin makamit. Upang ang kaligtasan natin makamit. Sinubo siya sa Ako po ay isang kabataan na
binago po ng ating pong Panginoon. Sa gabi nito ay nais ko rin pong ibahagi sa bawat isa ang aking pong testimony kung paano po ko nakakilala sa ating pong Panginoon, kung paano ako nakakilala sa buhay na Diyos. Bata pa lamang po ako po ay lumaki sa hindi po Kristiyanong pamilya. Hindi po ako nakakapakinig ng salita ng Panginoon, hindi po ako nananalangin, hindi po ako nakakapagbasa ng Biblia at higit sa lahat ay hindi ko po kilala ang Panginoon kung sino ba siya sa akin pong buhay. At dahil po doon ay namuhay po ako sa kasalanan. Natural na lamang po sa akin ang gumawa ng kasalanan. Ako po ay natural na lang din po sa akin ang magmura, magtanim ng galit sa kapwa, magsinungaling at lahat ng may mga uri ng kasalanan na nagawa ko po dahil hindi ko po kilala ang Panginoon sa aking pong buhay. Hanggang sa nung nagkaisip po ako simula ng pandemic, ay doon ko po kunestyon ng aking pong sarili kung ano ba yung rason kung bakit ako nabubuhay sa mundo ito. Nag-aaral naman ako, subalit ganun lang ba yung buhay ng tao na mag-aral, makapagtapos, mamatay, ganun lang ba yung buhay ng tao? Hanggang sa inaalipin po ko ng galit, takot, pangamba, saan ba matatagpuan yung kapayapaan, saan ba matatagpuan yung tunay na kaligtasan, kaligayahan. At simula noon ay tinanggap ko na lang po yung buhay ko na ganun na lamang po yung patutunguhan ng aking pong buhay. Simula noon ay walang-wala po kong pag-asa sa aking buhay. Bilang isang kabataan, hinanap ko po yun sa mundo. Naghanap po ako ng mga bagay na akala ko makakapagpasaya sa akin. Subalit pag-uwi ko ng bahay ay ganun pa rin po na malungkot po ang aking pong buhay. At purihin po ang Panginoon, meron pong isang tao na nakapag-invite po sa akin na dumalo sa church at nakapakinig po ko ng salita ng ating pong Panginoon. Noong una ay okay naman, pero nung ako po ay nagtuloy-tuloy na dumalo sa The Potter's House, born again church po siya, simula nung nakapakinig po ko ng salita ng ating pong Panginoon ay doon ko po tinanggap, ako po ay nagpasya na tanggapin ang Panginoon sa aking pong buhay. Tinanggap ko siya bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Sinuko ko po yung aking pong buhay sa Panginoon at doon ko po nakita yung pagbabago ng Panginoon sa aking pong buhay. Doon ko po nakita yung kaibahan sa walang Diyos sa aking pong buhay at sa merong buhay na Diyos na kumikilos sa aking pong buhay. Simula nang tinanggap ko po ang Panginoon at pinagpasya po ko na isuko ang aking pong buhay sa Kanya, doon ko po naramdaman ang presensya ng ating pong Panginoon at doon ko po na-realize sa aking buhay na meron palang Diyos na nagmamahal po sa akin. At doon ko rin po na-realize sa aking buhay na meron palang langit na patutunguhan ng tao kapag siya ay nanampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya ngayon mga kaibigan, marahil nagtatanong ka saan ba matatagpuan yung tunay na pag-asa, saan ba matatagpuan yung tunay na kaligayahan, kapayapaan at kakontentuhan, bakit hindi mo subukan ang ating pong Panginoong Hesus? Hanggat malakas pa po tayo, hanggat humihinga pa po tayo sa mundong ito, ay subukan po natin natanggapin at manampalataya po tayo sa ating pong Panginoon. Subukan po natin manalangin at isuko ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon sapagkat nariyan po siya, naghihintay po siya na tayo lumapit po sa Kanya. Kaya hanggat malakas pa po tayo ay magbigyan po natin ng pagpapahalaga ang ating pong Panginoong Hesus. Kung paano binago niya po ang aking pong buhay, ay ganun din po, nababaguhin ka rin po ng ating pong Panginoong Hesus. Subukan mo po ang ating pong Panginoong Hesus. Mamaya makakapakinig po tayo ng ilang mga awitin pa ay pakinggan po natin ang mga mensahe nito sapagkat sa concert po na ito ay kinakausap po tayo ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya mamaya makakapakinig po tayo ng mga pangangaral ay bigyan po natin ito ng oras, pakinggan po natin ang mensahe ng ating pong Panginoong Hesus sa ating pong buhay. So yun lamang po, God bless po sa bawat isa. Ang title po nito ay Dilaw. Opo, yung dilaw na kinanta ni Maki, pero hindi po yung totoong lyrics. Binago po namin yung lyrics ng kantang Dilaw. Yung lyrics na pinalit namin ay yung mensahe na nais namin iparating sa inyo na nagmumula sa atin po Panginoon. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng awitin namin. God bless po sa bawat isa. Isip ko suko
tuturuan ang buhay mo. Sa mga pagkakataon na ikaw ay nasaktan na bigo, kung nakalimutan mo ang Diyos na nakita sa tuwing ikaw ay nagtulong mo, kaya ngayon ay magbalik ka na sa piling ng Diyos, hindi pag-asa at katiyagan. Ang Diyos ay nariyan, huwag magkakulitin mo, maaaking tumingin ang bawat sa bawat kasalanan. Di ka pababayaan at hindi iiwan sa gitna ng tawagan, siya'y laging nariyan. Hindi ka na magliligaw, tawagan mo siya araw-araw. Magbibigay kulay at magsisilbing araw. Ikaw minahal na ikaw, Na masasakang katanungan mo. malayo lumapit sa Panginoon, siyang tutulong sa'yo. Kung hindi man mahirap ito, kapag marito, kaya ngayon ay nakabalik ka na sa piling ng Diyos sa pagpapala at kaliyagan. Ang Diyos ay nariyan, huwag magkakulitin, ang maaming tumingin, bawat sa bawat kasalanan. Di ka pababayaan at hindi iiwan sa gitna ng tawanan, siya'y laging nariyan. Hindi ka na maliligaw, tawagan mo siya araw-araw. Magbibigay kulay at magsisilbing araw. Ikaw minahal niya ikaw. Tumingin ang tawad sa bawat kasalanan. Di ka pababayaan at hindi iiwan sa gitna ng kawalan. Ang Diyos ay nariyan, ang Diyos ay nariyan. Sa bawat kasalanan, di ka pababayaan at hindi iiwan sa gitna ng kawalan. Siya'y laging nariyan, hindi ka na maliligaw, tawagan mo siya araw-araw. Magiging magulay at magsisilbing tanda. Ikaw minahal na ikaw. Ikaw minahal na ikaw. Ikaw minahal na ikaw. Galing po.
sa lahat, nais ko pong magpasalamat. Sa atin pong Barangay Captain, Barangay Captain Cesar Sunyo, salamat po sa inyong pahintulot at na magkaroon ng konsyerto dito po sa inyong pong barangay covered court. No? Salamat po sa kanya. Nandiyan po ba si Kapitan? Salamat po sa inyo, Kapitan. At ngayong pagkakataon ito, nais ko rin po makabahagi sa konsyerto pong ito. Bago ang lahat din naman, ay nais po namin iparating po sa inyo ang aming pong pagbati sa bawat isa ng Merry Christmas. No? Tayong lahat, umaasa tayo na magiging merry ang ating pong Christmas. Ha? Ayaw natin na taon-taon ay gano'n na lamang ang nagaganap sa ating pong buhay, lumilipas. Ang Kapaskuhan ay naroon pa rin, malungkot pa rin ang ating buhay. Yung iba sa atin dito, puspos pa rin ang kawalan ng pag-asa. Yung iba ay pinipilit lamang ngumiti, pero meron ng mga kabigatan sa buhay. So tayo po'y mag-aaral ng konti ng salita ng Panginoon. At alam niyo po ang salita ng Diyos, ito yung magdudulot sa atin ng katotohanan sa buhay natin ito. Alam niyo po, isa sa mensahe ng pagsilang ni Jesus ay ang pag-asa. Ibig sabihin ng mensahe, ito yung nais iparating ng pagsilan ng ating pong Panginoong Hesus. Isa sa mensahe ko roon, Uncle, Auntie, ay pag-asa. Minsan ang pag-asa, ito po ay inilalarawan na tulad sa isang bukang liwayway. Na tayo mga tao sa buong gabi, buong magdamag, namumuhay tayo na madilim ang ating kapaligiran. Pero pagdating ng bukang liwayway, nakakasilay tayo, nakakakita tayo ng pag-asa. Meron na namang panibagong araw, meron namang panibagong pagkakataon. Ganun na ganun din, kaibigan, ang pag-asa. Kaya minsan, kung ating iisipin ang ating sarili, ay yun yung ating kailangan. Kung tayo ay namumuhay sa kadiliman, namumuhay tayo na hindi po natin alam kung saan patutungo ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating mga ginagawa, ang ating mga anak, tayo po ay nangangailangan ng pag-asa. Alam niyo po sa Biblia, sa aklat ng Diyos, wala pong iba na masusumpungan natin ang pag-asa maliban kay Jesus. Kaya ito po yung ating tema sa konsyerto pong ito. Si Jesus ang iyong pag-asa. Si Jesus ang ating pong pag-asa. Sa bawat isa na naabot ng palakastinig na ito, nais po namin iparating po sa inyo ang katotohanan ng salita ng Diyos na wala tayong ibang pag-asa sa buhay na ito. Kung nais natin ay tunay na pag-asa, maliban, malaksid sa ating pong Panginoong Hesus. Meron pong isang kasaysayan sa Biblia kung saan si Jesus ay ipapanganak, kinausap ng anghel si Jose na mapapangasawa ni Maria, at ang sabi sa kanya ng anghel ay ganito. Sa Mateo Kapitulo 1, talata 21, ang sabi ay ganito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po ba, tayong mga tao, dahil po sa ating mga kasalanan, wala tayong kapag-apag-asa sa kabilang buhay. Ano po, sa harapan ng ating Panginoong Diyos, haharap tayo isang araw, wala tayong kapag-apag-asa. Pero dahil dito, sabi dito, ay isisilang ang isang sanggol at tatawagin siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan. Kaya nawa mga bata, sa gabing ito, maging sa ating po mga kananayan at maging sa mga tatay, naririto ngayong gabi, atin pong i-establish ito po sa ating po mga buhay na si Jesus ang tangi nating pag-asa. Saan natin siya pag-asa? Unang-una, pag-asa mula sa kawalang pag-asa. Mula sa hopelessness. Mga kaibigan, ang tangi nating pag-asa ay ang ating pong Panginoong Hesus. Meron pong isang istorya sa Biblia
na makikita po natin yung larawan ng kawalan ng pag-asa sa buhay po ng isang tao. Dito sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, ang talata ay 25 hanggang 29, ang sabi po ay ganito, sumama si Jesus sa kanila, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Sabi sa 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinurugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo itong lumalala ang kanyang karamdaman. 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hindi po ang damit niya nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Narito po isang babae na 12 taon nang dinurugo. At dahil nais niya na gumaling, ay kahit saang sinasabing may magaling na doktor, siya po ay pumupunta. Dahil meron siyang kayamanan, ginugugol niya ang kanyang mga kayamanan para lamang magtamo ng pag-asa ng paggaling. Pero sabi dito mga kababayan, hindi siya gumagaling. Manapa, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Alam niyo, ginawa ng kanyang mga mahal sa buhay, inilagay na lamang siya sa lansangan. Sa panahon ng ating Panginoon, sa mga panahon yon, ang mga karamdaman kapag wala ng lunas, wala na silang magawa, inilalagay na lamang sa lansangan yung mga may karamdaman. Sila'y umaasa na meron ng tutulong sa kanila o merong mangyayaring himala sa kanila. Alam niyo mga kaibigan, itong taong ito'y larawan ng isang sitwasyon sa buhay ng tao na nawawalan na ng pag-asa. Kumbaga sa ating panahon, ang tawag natin dito ay iniintay na lang ang kamatayan. Pero sabi ng Biblia, naparaan si Jesus sa lugar na yon. At ang sabi ng Biblia, siya po'y nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. At alam niyo ang istorya, sabi doon, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Diba? Kaya nung dumaan si Jesus doon, mga kaibigan, itong babaeng ito, sabi ng Biblia, ay nakipagsiksikan. At yung kanyang kawalan ng pag-asa, yung kanyang sitwasyon na parabagang wala ng bukang liwayway, na kanya pong mararanasan sa kanyang buhay. Pero dahil kay Jesus, mga kaibigan, siya po ay nagkaroon ng pag-asa. Sino po sa atin dito, nariyan po kayo sa inyong mga tahanan? Oo, hindi po kayo malala ang inyong karamdaman kagaya ng babaeng ito. Pero alam mo sa iyong sarili, ay nakaka-relate ka sa babaeng ito, na ikaw ay nawawala na ng pag-asa, na parang sa iyo ay kailangan mo lamang gumising sa umaga, matulog sa gabi, kinabukasan gano'n na naman at wala ka na nakikitang magandang mangyayari sa iyong buhay. Nais kong sabihin sa iyo, may pag-asa pa sa ating pong Panginoong Hesus kung ikaw ay mananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Si Jesus ang ating pag-asa sa kawalang pag-asa. Pangalawa, siya rin po ang ating pag-asa para mabago ang ating pong buhay. Sa aklat po ng Biblia, sa Juan Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 11, mababasa natin ang kasaysayan ng isang taong nasadla sa masamang uri, makasalanang uri ng pamumuhay. Kung kilala niyo po si Maria Magdalena, diba? Isa po siyang patutot, isa po siyang babae na yun ang kanyang kinasadlakan, prostitute siya. Pero sabi ng Biblia, ay ang gusto ng mga tao patayin itong babaeng ito dahil siya ay kinamumuhian nila. Siya ay nahuli nila na gumagawa ng kasalanan, nakikiapid sa mga kalalakihan sa kanilang nayon, sa kanilang barangay. Pero mga kaibigan, itong babaeng ito, nung nakatagpo niya ang ating pong Panginoong Hesus, nabago ang kanyang buhay. Diba?
Dati-dati ay masama ang tingin ng mga tao sa kanya dahil hindi niya kilala si Jesus. Pero nung nakilala niya si Jesus personally sa kanya pong buhay, binago ni Jesus ang kanya pong buhay, kaibigan. Ikaw, ako, ngayong gabi, kaibigan. Marahil alam mo rin, hindi mo pa kilala ang Panginoon. Kaya tuloy ang iyong buhay nalulugmok sa bisyo, nalulugmok sa kawalan ng pag-asa, nasisira, nadadamay ang iyong pamilya, nadadamay ang iyong mga anak. Kaibigan, may pag-asa pa ang buhay mo. Si Jesus, siya po ay nagbabago ng buhay ng tao. Kanina, nag-testimony ang isang kabataan na dati-dati ay masama din naman ang kanyang pananaw sa buhay na ito. Pero binago niya ang buhay ng kabataan ito. Ako rin po mga kaibigan, binago din ako ng ating pong Panginoong Diyos. Dati-dati nung kabataan ko mga kaibigan, ako po ngayon ay 47 anyos. Dati-dati nung ako ay 17 anyos hanggang 23 anyos. Mga kaibigan, ako'y dumaan sa matinding kalungkutan bilang isang kabataan. Ang tingin ko sa aking buhay parang ganun lamang paikot-ikot, wala namang kabuluhan, walang meaning, walang kahulugan. Oo, kumikita ako ng malaki dahil regular ako sa aking trabaho. Kinsenas katapusan ay sumasahod ako, nakakapag-impok sa bangko. Nabibili ko ang gusto kong bilhin mga pananamit dahil meron akong magandang trabaho, may mga benepisyo. Pero alam nyo kaibigan, isang bagay ang hindi ko pumapasubalian. Sa kabila ng mga pananalapi, sa kabila ng nabibili ko ang aking pong mga gusto bilang kabataan, sumisigaw ang aking puso sa aking pong kaibuturan na sinasabi, malungkot ka, Arnel. Alam niyo po mga kababayan, ito'y lumipas ng ilang taon. Ewan ko kung bakit ako nagumon sa ganun, ako nalugmok sa ganung kalalagayan. Meron po ba ditong kabataan kagaya ko? Kayo rin naman, kabataan ka pa lang, malungkot na ang iyong buhay? O kaya, nung kabataan mo, hindi ka malungkot, pero ngayon may pamilya ka na, andyan na ang maraming kalungkutan sa iyong buhay? Alam niyo mga kaibigan, dumating ako sa punto na sinabi ko na sa Panginoon, Panginoon, kung ganito rin lang naman ang buhay, gumising sa umaga, magtrabaho, matulog, gumising sa umaga, magtrabaho, matulog. Sinabi ko sa Panginoon, mga kaibigan, ay kunin mo na ako. Ayoko ng ganito. Alam nyo, uminog pa ito ng ilang panahon. Di alam ng aking mga magulang. Akala nila, maayos naman ang aking pong buhay. Wala naman akong bisyo. At hindi ako nakikipagtropa. Akala ng mga magulang ko ay masaya ang kanilang anak sa kanilang kwarto. Hindi nila alam, gabi-gabi, naroon ang aking pakikibaka sa kalungkutan. Alam niyo, dumating ako sa punto, mga kababayan, na kapag nakakakita ako ng kabaong, sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, ibigay mo na sa akin yung kabaong ngayon. Hindi ako matatakot, pasasalamatan pa kita. Sana walang katulad noon ngayong gabi sa ating kalagitnaan. Nasa tindi ng kalungkutan, hindi mo naman magawang kitlin. Alam ko, masama ang patayin ang aking sarili. Pero humihingi ka ng tulong sa Diyos, Lord, kunin mo na ako, bigay mo na sa akin yung kabaong na yon. Sino po rito minsan naiisip mong magpakamatay na? Kabata-bata mo pa, ikaw ay sumusuko na sa buhay. O kaya isang ina ng tahanan, ama ng tahanan, dahil sa bigat ng responsibilidad mo, dahil sa gusto mong maiayos sa kayong pamilya, patuloy naman na nawawasak ang iyong pamilya. Alam niyo mga kaibigan, salamat sa Diyos. Sa aking company na pinagtatrabahuhan, meron pong isang lalaking hindi nahihiya na ibahagi ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Ang sabi niya sa akin, Arnel, may pag-asa pa ang buhay mo kasi naging kaibigan ko siya. Naging kasama ko siya. Ang sabi niya sa akin, may pag-asa pa ang buhay mo, Arnel. Sumama ka sa akin, makikinig tayo ng salita ng Diyos. Kailangan mo lamang ay makilala mo si Jesus sa iyong buhay. Kailangan mo lamang ay magkaroon ka ng relasyon sa ating pong Panginoong Jesus. Yung sinabi niya sa akin yun, may malaking question sa aking pong isipan. Dahil bata pa lang ako, naririnig ko na yung Jesus. Sumisimba na kami ng lola ko, pero hindi ko pa pala kilala ang ating pong Panginoong Jesus. Alam niyo po ba ang katotohanan yun, mga kababayan? Na hindi ibig sabihin, ako ay sumisimba, kayo ay sumisimba, ay kilala nyo na si Jesus. No.
Nakikita yan sa ating pong pamumuhay, mga kaibigan, kung paano natin tayo binabago ng ating pong Panginoong Diyos. Maraming tao na nahawakan, sabi nila, hanggang mamatay, dito na ako sa relihiyong ito. Pero makikita mo ang kanilang buhay, gahapos ng bisyo, gahapos ng sugal, magulo ang pamilya. Sila rin ay nangangailangan sa ating pong Panginoong Yesus. Alam niyo mga kaibigan, simula ng sumampalataya ako at nakilala ko si Jesus sa aking buhay, simula noon, doon na rin ako nagkapamilya at doon na rin kami bumuo ng pamilya ng aking asawa hanggang ngayon. 3 na ang aming anak, mga college na yung 2 sa amin kong mga anak. Napatunayan ko, totoo si Jesus kapag ka ikaw ay sumampalataya sa Kanya, kaibigan. Kaya kung gusto nating baguhin ang Panginoon ng ating buhay, walang iba na makakapagbago sa atin, kundi ang ating pong Panginoong Yesus. Pangatlo, pag-asa natin si Jesus, pag-asang makatanggap ng kapahingahan. Ang sabi po ng Mateo 11:28 ay ganito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang na ibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Si Jesus ito, mga kaibigan, kung ating babasahin yung konteksto ng ating pong binasa. Nakita niya ang mga tao sa panahon yon na sila po ay bagbag, sila po ay nabibigatan, mabigat ang kanilang pasanin sa buhay. Nasabi ni Jesus sa mga tao, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, nahihirapan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Seryoso si Jesus at alam niya na kaya niyang tulungan ang mga tao at alam niya na kayang-kaya niya na dulutan sila ng kapahingahan sa kanila pong mga buhay. Kapahingahan, rest, peace of mind. Maraming tao, ito po yung problema ng mga tao, di ba? Sino po sa atin dito, hindi ka minsan mapagkatulog dahil sa mga isipin, dahil sa magabag. Gusto mo nang makatulog, paikot-ikot ka na sa iyong higaan, pero hindi ka dalawin ng antok dahil sa maraming isipin, dahil hindi ka dalawin ng kapahingahan sa iyong buhay. Noong pong dekada 60, meron pong isang sikat na singer, kung kilala niyo po si Elvis Presley. So, sa mga may edad, kilala nila yon, yung si Elvis Presley, yung ang patilya ay mahaba, at ang kanyang pantalon ay kasya ang ulo ng tao. Ang sabi ni Elvis Presley, siya po ay mayaman, siya ay hinahangaan ng mundo, maraming kababaihan ang mahanga sa kanya. Pero sabi ni Elvis Presley, sa kabila ng kanyang kayamanan, kasikatan, ano sabi niya? Kung meron lamang magbibigay sa akin ng kapayapaan, kahit isang gabi lang, magbabayad ako ng $1,000,000. Makaramdam lang ako ng kapahingahan sa aking kalooban. Isipin mo, isang taong mayaman, isang tao na kilala, isang tao na hinahangaan ng mundo, ay wala pala siyang kapayapaan sa puso. Alam niyo ang katotohanan, mga kaibigan, kapag hindi natin kilala at hindi natin sinasampalatayanan si Jesus, hindi natin talaga mararanasan yung kapahingahan sa ating pong mga buhay. Laging merong bagabag, laging merong takot. Pero sabi dito, mga kaibigan, kung nais natin itong maranasan, si Jesus ang magbibigay nito sa ating pong mga kalooban, mga kaibigan. Mga ama ng tahanan, lagi tayong bagabag, lagi tayong nag-iisip, paano ba ang gagawin ko sa aking pamilya? Subukan mo si Jesus. Mga ina ng tahanan o mga lolo't lola, nag-iisip ka sa iyong edad, dapat sana namamahinga ka na, pero dahil ang mga anak mo ay pinoproblema mo pa, ang iyong mga apo ay nagiging pasanin mo pa, paano ba sila? May kapahingahan sa ating pong Panginoong Yesus. Kung siya lamang ay iyong lalapitan at sasampalatayanan sa iyong buhay. Siya ang ating pong pag-asa para mabagong buhay. Siya ang ating pag-asa kung nais natin ang kapahingahan. Siya ang ating pag-asa kung nais natin na sa panahon ng kawalan ng pag-asa. At pang-apat, si Jesus ang ating pag-asa upang maligtas. Alam niyo po, isang seryosong bagay sa buhay ng tao ay yung kaligtasan. Ano po ba ibig sabihin ng kaligtasan? Kung sakasakali, bawiin ng Diyos ang ating pong buhay,
tayo ay mapupunta ng langit, hindi sa impyerno. Ang ibig sabihin po nyon ay naligtas ka. Meron kang natamo mo ang kaligtasan. At ang pag-asa para po tayo mapunta ng langit at magtamo ng kaligtasan, walang iba kundi ang ating pong tagapagligtas. Sa ating tekstong pinasa kanina, Mateo 1:21, sabi roon, isisilang ang isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At tinutukoy po ritong kanyang bayan ay mga tao na mananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Ikaw at ako, kahit kabataan ka pa lang, kung ikaw ay seryosong mananampalataya sa ating pong Panginoon, ikaw ay mabibilang sa bayan ng Diyos at ikaw ay ililigtas ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Biblia, hindi lahat ng taong namatay ay pupunta ng langit. Yan po yung totoo. At ang sabi din ng Biblia, kahit ano na ang gawin natin sa mga taong namatay na, kung ano mang gawa yung mabubuting gawa para lamang sila'y matulungan natin pumunta ng langit, wala na itong maitutulong. Ang sabi ng Biblia, walang ibang daan para tayo po ay makapunta sa Ama, kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Alam po natin ang talata, ang John 14 verse 6, ang sabi roon, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Hindi po sinabi roon na si Jesus ang isa sa maraming daan patungo sa langit, sa Ama. Kung ikaw idadaan sa Kanya na isa sa daan, ay marahil makapunta ka ng langit. Hindi po yun ang sinabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, Jesus, the way, the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Alam mo ang katotohanan, kuya, uncle? Isang araw, papanaw tayo. Who knows? Marahil mamayang gabi, marahil bukas ng umaga, marahil sa makalawa, sa isang linggo. Malimit tayo nakakakita na may mga ininilibig, may mga namamatay, at ang totoo niyan, isang araw, darating ang panahon, tayo naman, panahon na natin, at nababawiin ng Diyos ang ating pong buhay. Kung bakit ko po sinabing seryosong bagay ito? Dahil kapag ka ikaw ay napunta sa kapahamakan, kaibigan, hindi ka na makakaalis doon kahit ano pang gawin namin mga buhay sa iyo. Yun ang sabi ng Biblia. Pero kung masabi ng ibang tao, ay pwede ba? Hindi sabi ng tao yun. Pero yung sabi ng Biblia, habang po tayo'y buhay, tayo mismo ang sumampalataya sa Panginoon para tayo magkaroon ng tagapagligtas. At kung babawiin ng Diyos ang ating pong buhay, nakakatiyak ka na meron kang pag-asa na ikaw ay pupunta ng langit. Sino po sa atin dito, mga kababayan, nasa tahanan po kayo, napapakinggan niyo po ang palakas tinig na ito. Sino po sa atin dito, kung mamamatay ka, sure mo, ikaw ay mapupunta ng langit. Kung hindi mo ito tiyak, laging may agam-agam, laging may takot ka kapag pinag-uusapan ng kamatayan. Uncle, auntie, si Jesus ang ating pong pag-asa. Ikaw ay pupunta ng langit dahil kay Jesus. Siya lang ang tanging daan. Paano si Jesus ay magiging ating tagapagligtas? Ang sabi ng John 3:16, kung sasampalataya ka sa ating pong Panginoong Hesus, ikaw ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Seryosong bagay ito. Dahil isa lang ang buhay natin, dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang ating buhay. Kailangan nating matiyak bago tayo matulog ngayong gabi na ikaw ay merong Jesus sa iyong pong buhay dahil siya ang ating pong pag-asa. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, tayo po ay mananalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Nais namin na matimo ito o kaya ay manatili itong ating pong tema sa ating pong mga isipan na kung meron ng pag-asang pinag-uusapan, walang iba yan, auntie, uncle. Mga kabataan, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Ngayong gabi may magandang balita po ako sa inyo.
Ang sabi ng Biblia, kung tayo sasampalataya kay Jesus, tayo po ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Naririyan ka? Alam mo, hindi mo tiyak ang iyong patutunguhan. Alam mo, oo, meron kang relihiyon, kinamulatan, pero hindi mo kilala si Jesus. Masaya ka lang dahil yun sumasabay ka sa mundo dahil maraming tao doon. Pero tiyak mo, hindi mo kilala si Jesus. Nais kitang ipanalangin ngayong gabi. Mga bata, sa inyong pakikinig, mga kabataan, mga mag-asawa, maging sa atin pong mga kananayan, lolo't lola, nais mo namin kayong ipanalangin ngayong gabi. Pwede po ba makita ang ating pong isang kamay na nakataas? Naniniwala ka na kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Pwede po ba makita ang isang kamay natin nakataas? Salamat po, nanay. Salamat po, mga kapatid. Salamat, mga bata. Salamat sa inyong mga kamay. Habang lumalapit ang ating pong mga manunugtog, pwede po ba yung mga nagtaas ng kamay, papanalangin ko po kayo? Mamarapatin ninyo, pwede po ba kayo lumapit dito sa harapan? Mananalangin tayo. Samahan po tayo ng ating pong mga kapatiran dito sa harapan. Nanay, papanalangin namin kayo. Maging nariyan sa labas. Alam nyo, kailangan nyo si Jesus. Sumabay po kayo sa pananalangin ito. Hindi lamang dahil sasabay ka, kundi alam mo, kailangan mo si Jesus. Nananampalataya ka sa Kanya. Tayo po'y mananalangin ngayon pong gabi. Ipapanalangin ko po kayo at ako'y nananampalataya na si Jesus ay kikilos sa inyo pong mga buhay na Ano po? Lapit po kayo dito mga ading. Halika kayo. Mananalangin tayo sa ating pong Panginoon. Ito po'y kalooban ng Diyos. Nais niya na tayo ay Kanyang tulungan sa ating pong pamumuhay. Kaya itong ating ginagawa, hindi po tayo nagdudulot ng reliyon sa tao. Hindi natin kailangan ng reliyon. They will only make us religious. Pero si Jesus, siya ang pagliligtas sa atin. Salamat mga kabataan. Salamat. Pwede tayong pumunta rito. Huwag kang mahiya. Kailangan mo si Jesus. Alam niyo, dati rin akong kabataan na hindi ko tiyak ang aking buhay. Ang gulo-gulo ang aking buhay. Kapag ako'y nag-iisa na, naroon na yung kalungkutan. Naranasan ko rin magkipagbarkada. Tsutukan ko ang bisyo dahil akala ko naroon yung katugunan sa aking hinahanap. Pero nabigo ako. Pag-uwi ko ng tahanan sa aking kwarto, naroon na naman yung kalungkutan. Naroon na naman yung kawalan ng pag-asa. Salamat sa Panginoon Jesus. At ito rin ang kailangan mo, bro. Huwag kang kaseryosohan lang ngayong gabi para sa ating Panginoon. Salamat dito ang ating mga kasama. Mga bata, tumitin po tayo ng ating mga mata. Mga kabataan, sumabay po kayo. Alam niyo ang Panginoon, sabi niya, naroon siya kapag mayroong mga tao na siya ang pinag-uusapan. Ngayong gabi, kita ka ng Panginoon. Kausapin mo siya, pangungunahan ko lamang po kayo sa pananalangin, pero totoo niyan, kayo at ang Panginoon Jesus. Ilagak natin ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Seryosohin natin ito kapag sineryoso mo ang Diyos. Siseryosohin ka rin niya. Gaya namin, binago na ang aming buhay. Naging ganito kami dahil sa ating pong Panginoong Diyos. Ikaw rin tutulungan ka ng Panginoon. Simulan natin ngayong gabi. Ituon natin ang ating isip sa Panginoong Yesus. Siya ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil mahal ka ng Diyos, siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Manalangin tayo. Ulitin po ninyo ang aming mababanggitin. Banggitin ninyo na tila baga kayo ang nakikipag-usap sa ating pong Panginoon. Dahil hindi niyo po ito nakasanayan, ay tutulungan ko po kayo, pamangunahan ko po kayo. Okay, tayo po namin, sabihin po natin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Naunawaan ko na kailangan kita, Panginoong Yesus. Panginoon, inaamin ko po na ako po'y makasalanan at hindi kita kilala. Napakalayo ko sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon Jesus, ako'y nananampalataya na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan upang ako'y mapatawad sa aking mga pagkakasala. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, inaanyayahan kita sa aking puso
Ikaw ay maghari. Tulungan mo ko na makilala kita. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagharian mo ko. Mangyari sa akin ang aking mga naunawaan ngayong gabi. Tulungan mo ko na makilala kita sa aking buhay. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat din sa pag-asa ng kaligtasan. Dalangin ko po, Panginoong Hesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang sa iyong pagbabalik makasama mo po ako. Salamat po muli. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Huwag na po muna kayong aalis. Salamat po, Kuya. Salamat. Tayo kayo mananalangin sa mga may karamdaman, sa mga nasa harapan. Sino po rito, meron po kayong karamdaman, meron kayong inihinda. Ay, meron po kayong inihinda. Dito po kayo. Alam niyo po si Jesus, hindi lamang siya concerned sa ating kaligtasan. Siya rin ay ang ating dakilang manggagamot na Sino pa po, meron pong karamdaman ngayon pong gabi. Hindi po ako magpapagaling po sa inyo. Kuya, masalamat sa inyong pagambang. Kung kayo seryoso sa Panginoon, meron pa po ba may karamdaman na nanampalataya ka, kaya kang pagalingin ng ating pong Panginoon Hesus? Meron po akong magandang balita po sa inyo. Ang sabi po ng Biblia, si Jesus, siya noon, ngayon, at magpawalang hanggan. Hindi nagbabago ang ating pong Panginoon Hesus. Kung noon, nagpagaling siya, kahit anong karamdaman na Kuya Lando ay pinagaling ng ating pong Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Actually, kahit po patay, binuhay ng ating pong Panginoon Diyos. Ketong pinagaling ng ating Panginoon. Bulag, pipi, cancer, pinagaling ng ating pong Panginoon Diyos. Ngayong gabi, pagagalingin po kayo ng ating pong Panginoon Diyos. Siya, naroon sa kalangitan. At naririto rin siya sa ating kalagitnaan ngayong gabi, Nay. Kaya Lando, pagagalingin kayo ng ating pong Panginoon Diyos. Meron pa po ba ngayong gabi, meron pa iniinda, masakit ang likod mo, masakit ang ulo mo, nais mong maranasan ang pagpapagaling ng ating Panginoon? Meron kang iniinda sa iyong tiyan, sa dibdib, meron sumasakit sa dibdib mo. Nampalataya ka sa Panginoon, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Daman niyo po. Ano pong nararamdaman mo yung ating ipapanalangin? May high blood kayo. Oo, high blood. Panalangin natin, Kinando ha? Nanay, ano pong pangalan niyo? Atilina. Atilina, ano pong karamdaman mo? Inatake kayo. Ilang beses na ako. Isa. Ano yun ang pala? 200 o 120, mataas yun. Isa ngayon yung mataas pa rin. Baby na. Oo, mataas mo. So, nananampalataya kayo ng hindi na na kaya kayong pagalingin ng Panginoon. Bilang doon, seryoso to, ho? Yes. Hindi na, nananampalataya kayo sa Panginoon. Yes, God, ho? Narinig kayo ng Panginoon. Hindi po ako magpapagaling. Wala po akong kakayahan. Pero ang ating Panginoong Diyos, kapag nananampalataya kayo sa Kanya, pagagalingin kayo ng ating Panginoon. Wala pong masakit sa katawan niyo. Wala naman po. High blood. Oo. Ito po tayo. Mahirap kami maglakad. Gusto niyo po ba pagalingin kayo ng Panginoon? Maging maayos ang paglakad niyo? Kaya po yan ang Panginoong Diyos. Okay, tayo po mananalangin mga kapatiran, mga kapatid, mga bayan. Ating panalangin natin si Atilina, si Kuya Lando. Meron po silang high blood pressure. At tayo natabi na si Atilina isang beses. Siya po ay nananampalataya. Kami si Kuya Lando. Sila tutulungan ng ating Panginoon si Atilina. Inis niya at siya ay pagalingin ng Panginoon. Maging maayos na ulit kanyang paglakad. At kayo pinagaling ng Panginoon, Atilina. Lumakad kayo papalapit sa ating Panginoon Jesus. Samba kayo sa Kanya, sa buhay na Diyos. Okay, tayo po ay mananalangin na kapatiran. Pakituon po ang inyong kamay bilang pagkakaisa po natin sa gagawin ng Panginoon kay Kuya Lando at kay Atilina. Hallelujah. Ako po ay mananalangin na sumabay po muna kayo sa pananalangin bago ako mamaya mananalangin po sa inyo. Sumabay po kayo sa panalangin, sabihin po natin, Panginoong Hesus, sa oras na ito,
narito ako. Ako'y nananampalataya na ikaw ang aking pag-asa. Kayang-kaya mo kong pagalingin sa aking karamdaman. Kiniklaim ko na po na ikaw ay kikilos, gagawa, at papagalingin mo ko sa aking karamdaman. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoon Yesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Dakilang Diyos ang aming banal sa gabi ito, Lord. Naririto po, Lord, si Nanay Lino, O Diyos. Ikaw nakakaalam ng kanyang pong kalalagayan, O Diyos, ng kanyang pong pangangatawan, ng kanyang kalusugan. O Diyos, kami po inarito, dinidalangin namin siya, Panginoon. Aming sinasansala, O Lord, ang espiritu ng high blood sa kanyang pong pangangatawan, Panginoon. Inuutusan namin, Panginoon, ang kanyang presyon. Ito ay mag-normalize sa pangalan ni Jesus, O God. At dalangin ko, Lord, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang katawan ay maging malusog, masigla muli, Panginoon. Maranasan niya ang iyong biyaya, ang kaibahan ng pakiramdam sa kanyang pong pangangatawan, Panginoon. Aking dalangin, Lord, duwalatingin ka, O Diyos, na tinina simula sa gabing ito, O Diyos. Lord, inuutusan namin po, Lord, ang kanyang karamdaman na umalis sa kanyang katawan. Umalis ka diyan sa pangalan ni Jesus. Maging ang kanyang katawan ay maging mag-normalize at maging malusog muli, Panginoon. Salamat po, Lord. Ikaw ang Diyos na aming pag-asa. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, maging si Kuya Lando, ang banal. Narito siya, O Diyos. Alam ko po, O Lord. Alam mo ang kanyang puso kung siya ay narito na nanampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, ngayong gabi, nanalangin ko siya sa iyo, Panginoon. Hanggang ang iyong biyay, ang iyong tulong kay Kuya Lando, Panginoon. Alam ko po, Lord, maraming beses na siya ay nais mo na lumapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang aming kakilala ito, Lord, na si Kuya Lando, Panginoon. Dalangin ko rin, Lord, ang kanya pong blood pressure, O God. O Diyos, gumawa ka ng himala sa kanya pong presyon. O Diyos, inutusan ko ang kanyang presyon na mag-normal sa pangalan ni Jesus, O God. At maging kanyang pangangatawan ay maging malusog na, O God. Tulungan mo rin, Lord, si Kuya Lando, O Diyos. O God, na malayuan niya ang mga bagay na nagiging dahilan ng kanyang pong blood pressure na mga ay tumataas, O God. Tulungan mo siya, Lord, maging disiplina at maging concern sa pagpapagaling mo sa Kanya, Panginoong Diyos. Lord, purihin ka, Panginoon, at maging ang aming kapatid, ang aming kasama sa Etelina, O Diyos, sa kanyang paglalakad. O Lord, inihiling namin, O Diyos, ang kagalingan, O Diyos. Tulungan mo ang kanyang paa na magkaroon, O Lord, ng kalakasan, O Diyos. Hallelujah. At ito'y kanya pong maranasan sa pangalan ni Jesus, God. Sa pangalan ni Jesus. Lord, binibigay namin sa iyo lahat ng kapurihan ngayong gabi. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan lamang ng bugtong na anak na sa Jesus. Amen. Amen. Muli ng Panginoon, palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Okay, tayo po nakakabalik na. Nalagay na sa ating pong upuan. Meron pa tayong mga awitin na papakinggan. Meron dyan. At i-distribute na rin yung ating pong merienda ngayong gabi. Habang tayo nakikinig, ay tayo ay nagmimerienda. God bless po sa bawat isa. Maging sa mga nasa malayo, nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Sa tansya nyo at alam nyo, kayo pinagaling ng ating Panginoon. Ipagsabi po ninyo, may ginawa ang Diyos sa inyong mga buhay. So muli, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Isang magandang gabi po muli sa bawat isa habang distribute po ng merienda. Kami po ay maghahandog uli ng isang awitin. Pinamagatang sa ngalan ng pag-ibig. Ito po ay revised version. Pakinggan niyo po ang mensahe naman ng aming awitin. Shine on the light.
ito po ay Christian version at pakinggan niyo po ang mensahe ng aming naawitin. Ikaw ba'y naguguluhan sa kapwa ng buhay sa sanlibutan? Ikaw ba'y nakahanap ng kalikasan? Mapapansin niya sa dami ng iyong ginagawa. Kung ika'y abala sa iba, pag-asa pang makilala mo siya. Kilala mo siya. Awit na nanaluwagan sa ating mga kabataan. Pag-ibig na walang hanggan, kay Jesus walang matatagpuan. Ba't di ka manalangin, ika'y tiyang kadirigin. Ang Diyos ay naghihintay upang di ka may magbibigay na suliran, ngunit ito'y kayang lumisin. Kaya ito'y isang paraan para tumawag ka. Papapansin niya sa dami ng iyong ginagawa. Kung ika'y abala sa iba, ay pag-asa pang makilala mo siya.